usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karong Lunes, unang adlaw sa tibok semana na sabdatong panag-uban pitsa 15 sa buwan sa Disyembre tuig 2025. Sa ngan sa kong partner nga si Attorney John Destacamento, ako niyang alagad sa kanginan Malu Ilocando Tabar, uban ni mi ang tud sa alas 9 karong buntaga sa atong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ita maglangan ato ding dawaton ang ato ang latest weather update. Ikan sa Pag-asa Mactan, Sir Jomar Eclarino. Good morning. Yes, ma'am. Good morning sa tanan o sa atong tanan tigpaminaw. Kinitong latest weather update karong adlaw. Amiha nakapekto sa Luzon o kining easterlies, init na hangin gikan sa dagat Pasipiko nakapekto sa abong bahin sa atong nasod. Tungod kini sa easterlies sa atong weather condition sa Central Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati kita generally fair weather, gawas ini na mga patak-patak na mga pag-ulan o kini mga localized thunderstorms. Hininga ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas ug ang kadagatan malinawon nga ito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 26 to 31 degrees Celsius, haring adlaw mo salap alas 5:25 sa hapon ug ang dagat muhunas alauna sa isa hapon, mutaab alas 8:05 sa gabi. Philippine Standard Time alas 8:08 sa buntag gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, BOST Jomar Eclarino. Sir Jomer. Yes ma'am, good morning. Hi sir, good morning sir. Mga kuan na lang, mga 1 week na lang to go no before mo enter ang Christmas week. Kumusta man sab sir ang ato ang pag-monitor for the coming week? So ana ba tay nakit-an nga nagsingabot nga posibleng makamugna na sad og kadaot sa ato ang area? Sa atong tropical cyclone threat potential, so natay gi-monitor na natay expected na possible ma-develop na circulation o kining low pressure area, but still low likelihood kining ma-develop na bagyo o tropical cyclone. So within this week nakita nato is generally fair weather ta within 3 days diri sa Cebu, but in the month of December natay expected na bagyo is 1 or 2. Nakausa naman ta katong si Bagyong Wilma, and if in case napay usa kini ang atong possible na last na bagyo karon tuiga. Okay. Sige, salamat kaayo Sir Jomer ug maayong buntag yung tanan dinas Pag-asa Mactan. Okay, sa payon ma'am, dagi salamat ug good morning sa tanan. Arita sa ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Cebu City ramps up garbage war. Sa super balita sa Sunstar, duha namatay sa bangga sa motor. Sa The Freeman, Cebu still richest province, over 339 billion pesos in assets. Sa Banat News, sa The Freeman, duha ka motor nagsungag, duha patay, gikagdiskuhan og sabar ang mga driver. Sa Philippine Daily Inquirer, Bishop slams Bicam move on health pork barrel. Sa Manila Bulletin, Bicam earmarks 51 billion pesos for zero balance billing for poor patients. Ug sa Tempo, Gilas off to rousing start. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik kay Lunes man ron,
atong mga paghiskot-hiskot. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. Pag nasira, syempre, wala nang function. Yun ang, doon pumapasok yung mga, ano yung action ng ozone therapy. The blood carries that oxygen. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako, wala, talagang wala na, kaiga na lang ako. Dahil sa ozone therapy, gumaling ako. This is your path to a new start. Ozone Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo! 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 For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your home. Sinisibo! 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 Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan,
400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa ato paghisgot-hisgot atong unahon paghisgot kining paningkamot no sa Cebu City Government nga makigkuan na kuno sila si tawagan ni makigubat na sila batok sa basura. Well, for the previous administrations pirmi man gyud ning mahisgutan no, but so far karon sa bagong administrasyon ubos sab sa liderato ni Cebu City Mayor Nestor Archival ug ni Cebu City Vice Mayor Tommy Osmeña, ang kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ni pagawas na no og kasayuran nga sugda na nila karong sunod tuig. Anyway, kuan naman ni kanang 2026 pila naman lang ka weeks ang nahabilin no, 15 days na lang ang nahabilin bagong tuig na. So usa silang gitumbok kining nga makatabang gyud nining nagpadayong problema taliwa sa aning mga natagamtaman nato no the past few months nga grabing pagbaha tungod sa mga daotang panahon atong nasayran, and of course we all know nga lagip sa nakapasamot ani kining problema sa basura dinhi sa atua. So kining sa ubos kanang tininuod kayo atong pagkolekta sa basura pero sa bukirang bahin dili kaayo kakaingon nga ingon ana gyud ka diniyos. In fact, sayod sa tanan sa uban nga pataka lang sa glabay no. So kining ilang nakit-an karon kining segregation maoy kanang importante kaayo. Nagsugod na ta kaniadto I think sa panahon ni former Mayor Tommy Osmeña, nagsugod na ta na mabutang natay mga sisit kana manakop kung mapataka kag labay. At that time it was under the leadership of former Cebu City Councilor Nida Cabrera. O niya, bawman ta nga nahuman ilahang mga termino. So, syempre, lahi na pudog mga priorities ang matag bagong administrasyon. So, ato sa meeting ni atong Biyernes, Desyembre 12, ang Cebu City Solid Waste Management Board, kung CCSWMB, nga gipanguluhan ni Emma Ramas, ato ning kauban sabdiri sa Oasis of Love, siya mo ay nangulo sa Solid Waste Management Board, opisyal nilang girekomenda nga ang syudad sa Sugbo magsugod na sa hinay-hinay nga pagpatuman sa waste segregation sugod 2026 or next year. Kini maong lakang mao ni gitumbok nga kanang tukma nga pagtubag sa panginahanglan aron masulbad usab ang grabing problema sa basura ug aron usab makapangandam na ang atong mga mulupyo sa strikto nga pagtuman niini. Si Cebu City Mayor Nestor Archival ni-welcome nining maong sugyot apan iyahang gimando gilayon nga walay strikto nga pagpatuman nga nga himuon kung why mahimo nga extensive public information drive. So kining ilahang lakang of course makaingon tang kinahanglan sa gyud kay ang ending ani mahimo niya ning mahugog away. But if I may suggest, importante sad nga kining ingon ani nga segregation before ta mo patuman sama sa giingong mayor nga ma-inform gyud, mapahibaw gyud sa publiko nga mauna ni unsay mga oras sa kolekta, unsay paagi sa pagkolekta, unsa sad ang posible
nga mahimong sanction. And then I think it's also important to take into consideration nga dunay kasagaran sa mga tao nga nagpuyo labi na sa syudad manarbaho. So unsay mahitabo kung ang mga tao nanarbaho na unsay paagi sa pagkolekta sa ilang basura kay kanang sa barangay level baya kay biya ta nga dili pod mahimo nga ibutang lang na nimo diha daplinsdan ang basura kay ang mag-unag pangolekta ang iro unya mosamot na noog kakatag ang basura, di ba? So kanang punto ni Mayor Nestor Archival nga kinahanglang ma-inform ang public is very important, and I think ang Public Information Office and the Barangay Affairs Office would really play a major role in ensuring nga maabot gyud kinasuokang sityo sa barangay ang kining maong lakang for next year unya. May unta nga di lang kutob sa daplinsdan, apil ang mga suok. Kaya ang importante gyud ani nga gikan pa lang daan sa suok nga bahin, mahimo na, di ba? And maybe it would also be good to incentivize para makat-on usab ang atong mga kaigsuonan. I think Mayor Tommy Osmeña did this before. Atong ilisa niya og sardinas usa ka latang, usa ka bag nga basura nga makolekta. Pero ang ending sad mag-ilog naman hinuon ang mga tawag pangolekta kay para naay dilata. Yan, ang tag-iya na sa basura, ano iyaha. Pero sige, kani, ato din tanaw, no? Mo nag-iingong Mayor Nestor Archival nga ang mga residente, ang mga mulupyo, kinahanglan labing una, makasabot din una sa mechanic sa segregation sa di pa ipatuman ang maong bag-ong polisiya. Ang kasamtangang tinguha sa Cebu City Government nga muhimo niini, tipik og kabahin kini sa mas dako nga paningkamot aron usab mahiluna na ang waste disposal system sa Sugbo. Kining pagpatuman sa no segregation, no collection policy, nahitabo na ni kaniadto na wagtang nasad sumhog ni siya on and off nga implementation, no? Unya makita sad nimo dinha kung nga walay perfect nga formula to ensure nga matuman ang atong tinguha pagpanalipod sa kalikupan, but at the same time dili makahasol usab sa publiko kay sayod man ta nga ang mga bata mga eskwela ipanghatod sa kinikanan, mga ginikanan manarbaho. So unsay best time nga pagkolekta, and unsa sad ang pamaagi nga mo complement kay kaniadto ang city government mo kolekta sa major highways, ang barangay mo kolekta sa interior, but the moment maguba ang truck sa barangay magtipunog ng basura. So kana pod is also something to consider. Kini moong polisiya nga na hilakip usab sa City Ordinance 2031 mo ni nagmando nga ang solid waste kinahanglan segregated at the source. Unsa man ang segregated at the source? Katubang malata og di malata ba? Para nako malata og di malata. Importante sa balay pa lamang mahimo na. Mao na nga inigawas, easier to identify, easier to pick up usab. Labi na kaning mga non-biodegradable waste nga ikolektahon matag Martes, Huwebes ug Domingo. So dili nagpasabot nga kada adlaw tanan ninyong hugaw ipagawas ninyo. Samtang ang mga biodegradable waste collection ipatuman matud pa Monday, Wednesday, Friday, and Saturday. So nahimo na ni kaniadto na undang pag 2023 ubos ni Mayor Michael Rama kay kato nga time ning mas Mayor Mike nga kolektaha tanan. Bahalag na segregate or wala kay hugaw tan-aon kuno sa kadalanan kanang magpasad. Unya gi-reintroduce na sad ni kaniadto ni Mayor Raymond Alvin Garcia. Nya mo lagi na on and off. So karon sa higayon matod ni Mayor Archival, kung matarong ang execution ining maong programa, mahimo ni nga potential nga model para sa tibuok nasud. Once kuno mahimo ni sa syudad, ma-share ni sa ubang areas, mao na ni ang fight against garbage aron mahimo kuno ning template for other local government units. So, well, di lang sa siguro kana atong i-goal, Mayor, nga mahimo tang example ato lang sang i-perfect ang system diri hopefully, no? And then I think diri na musud ang abilidad nimo, Mayor, sa imong pagka-environmentalist, daghan makakag sustainable programs, maybe ma-upcycle nato ang mga pwedeng ma-upcycle, ma-recycle ang mga pwedeng ma-recycle para usab ka nang mumenos ang volume sa ato ang basura nga ipanglabay kay murag gubot na ra baron ang atong mga landfill situation, no? Daghan na kay mga
objections usab. So while there's a general agreement sa panginhanglan sa mas nindot ug mas hapsay nga waste management, nagkalain-lain usab ang mga opinyon sa pinakamaayong approach. Education versus punitive action. Ang pagtuo sa mayor sa pagkakaron nakatutok kini sa pagsabot sa publiko ug ang iyang priority maong information campaign na naglakip sa mga pagpangapod-apod og flyers, radio interviews, school visits ug general assembly sa mga teachers to cascade segregation practices. But nakoy papuno, Mayor, nga I think very effective, no? Pwede man gyud siguro ta mupagawas og kanang standard nga rekorida nga nagikan gyud sa Cebu City Government para mo'y ipalibot sa tanang mga barangay vehicles nga dunay mga loudspeakers, no? Kay tuyok na to sila may nakatultul sa mga sityo. So maybe then, that would be a great opportunity para makibaw gyud ang mga tao nga unsa ni imong awhag nila ug unsa say mga impormasyon nga nagkinahanglan nga ilang masayran ang mga adlaw sa ang oras sa pagkolekta, ang silot sab ug magdumili sila sa pagtuman. So karon duna say lakang nga strikto gyud kining ipatuman pinaagi sa balaod, no? Si Konsehal Dave Tumulak isugyot na og ordinansa nga mag-amendar sa 2004 Waste Segregation Law aron makahatag matud pag mas grabe nga penalty o silot. Kay ang kining iyang gusto nga amendment pag amendar sa karaan nga ordinansa maghatag kinig dugang ngipon sa kasamtangang ordinansa. First offense 1,000 nga multa or 4 ka oras nga community service. Ikaduha 2,000 nga multa. Ikatulo og mosunod nga mga kalapasan 5,000 nga multa og up to 6 months in jail or both. So ambot lang anin kabaw na ta mo ingon ng mga tao sos na priso tungod sa basura katong nangawat sa kuan wa na priso. Pero mao lagi priso ipriso tanang ipriso kakapoy biya way pili-pili na merese. So kani target sab ani corporations and businesses and holding responsible officers personally liable for violations. To ensure the policy is actively enforced, mga deputized personnel sa Senro, kining City Environment and Natural Resources Office, mo isyug on-the-spot citation tickets. Aron sa maauhag ang mga opisyal sa barangay, mo striktong pagpatuman ini, ang ilang sugyot naglakibog incentive system o 20% nga collected compromise fees nga to sa barangay ug sa mga apprehending officers, creating a direct financial motivation for compliance monitoring. So kanino mo ni sunod nila nga lakang mo ilang gustong himuon sa kasamtangang ordinansa ug unya ato ning tan-aw no by January. I think it would be good to inform first the public kay kuman magsinulog pa ta kana daghang kay basura na magpasag sa syudad, and then after stricto na dayon nga pagpatuman kay kanang aron mausab sad ni ang ato ang dagway diri sa ato ang dakbayan to ensure nga limpyo-limpyo and nga everyone is helping sad aron matuman ni kay di na mahimog ang mayor ani mangusog or city hall ra ni mangusog nya kita magpatara lang ta di gyud magsilbi. So it's a community effort. And I hope no nga mulampos ni. I mean, wa man siguro ganahan nga di ni mulampos. Katurang kontras politika, di gyud ganahan mulampos kay aron di nindo tan-awon. But let's all hope and pray no nga this will come into fruition and this will succeed. And at the same time, let's also kanang cooperate with our city hall, our city officials aron sa gyud matuman og mahapsay na kining maong plano alang sa atong sitwasyon sa basura sa dakbayan sa Sugbo. Nya mobalik ko rong taod-taod kay murag excited na kay sa Attorney John nga mulingkod mo na siya mga hisgutan importante kaayo sa itong pagbalik kuman sa pipila ka pahinumdom. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. Pag nasira, syempre, wala nang function. Yun ang, doon pumapasok yung mga, ano yung action ng ozone therapy. The blood carries that oxygen. Matag episode among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako wala. Tagang wala na, nakahiga na lang ako. Dahil sa ozone therapy, gumaling ako. This is your path to a new start. Ozomed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Nya kumusta di ay ang kuan partner ang weather sa Simbang Gabi? May wanon ko no? Simbang Gabi? Wala Oo. man. Wa pa man siya gihisgutan. Pa siya Si gisgutan. Sir Jomar, kasi ugma. Hmm. Diba? First day. Misa de Gallo siguro. Simbang Ano, Gabi ang alas Misa de 12. Gallo. Wala. Misa de Gallo. Wa man siya giingon. Ingon siya so far okay pa man. Na, okay. And then 1 to 2 ka mga bagyo ilang gi-monitor but dili pa siya sure kay naman tayo usa na sud si Wilma. Okay. Yeah. So hinaot lang unta nga nindot sa ang tiempo partner karon sa Misa de Gallo unya. Di lang sa kainindot kay kung nindot kaayo di man mabangon matuban. Samot nang mag-uwan. Pero kini akong gusto hisgutan partner kaning na tuman na magyud ni ilang mga panaad nga i-televise kuno nila ang bicameral conference hearing sa budget deliberations diha sa Senado ug sa Kongreso. So indota na for the first time kita na nato ang katag kung kinsa tong mga unsa toy mga ipang-push sa mga senador, unsa toy ipang-push sa ilahang mga counterparts in the House of Representatives. Pero kagahapon partner nagkasungi na sa ding duha kay naamay gusto nga they were talking about the budget for the Department of Health. Nga ang gi-propose nga budget alang aning gitawag nato og medical assistance to indigent and financially incapacitated patients kun MyFIP. Kining MyFIP ang budget kay gipangayo sa Kongreso partner or sa lower house was some 24.2 ang 24.2 billion mao ni ang gipangayo ni Presidente Bongbong Marcos. Karon ang pasar nila kagahapon partner double 51.6 billion. So karon nanay mga ni threaten nga mga senador nga ako mapasar gyud ni siya dili ko mo sign ani sa final nga version kay para nila partner this is again mura lagi rebirth of pork or kining something murag naalang gihapon kunoy discretion ang mga opisyales, ang mga ahensya because partner kaning man kunong MyFIP makinahanglan man ni natong gitawag nato guarantee letters. Pero for me attorney no because I know kita ko ng MyFIP and I see how it's been used kanang I think it's easy for senators to say that kay di mo gud sila directly in contact with their district. If you notice ang senador wa man kay distrito. Ang congressman mo ay distrito mo ay directly in contact with the people in their district. So for me unta nang dili lang siguro unta apilo ng health no kay unsa pa may imong kawaton ana oy mangawat pagyud ka ng health murag para nako maybe ilang i-check ilang busisihon pero I don't know na ba opportunity for kawat anang health nga direkta ra man na sa ospital or sa tambalanan. Ang gi-question ani partner especially ang kining criticism on the guarantee letters is because ngano man kinahanglan pa man kog
Ano pa mo adto pa man ko sa opisina sa kong kongresista before ko mo adto sa ospital, nganon dili na lang ko mo diretso adto sa ospital, nya dayon ipaagi na lang siguro sa PhilHealth or I don't know, kanang wala na kuno involvement ang mga kongresista. Sorry, but because of the COVID experience here in Cebu, nga nagsabot-sabot ang PhilHealth o ang private hospital, kana mo'y para nako mo'y kuan. Kana mo'y para Sabot-sabot nako. ito sila partner. Oh, di man to'y time nako biya kay to. In fact, di pang filean sila kaso, di ba? Ay, bitaw no, Oo. katong di Utang lang package. Ana ba? So, Oh. kanang para nako, at least ang kanang ang mga tao doon ay kadang pan. Kanang sa pagkakaroon man good attorney, pwede ka mo dangop sa imuhang congressman kanang sa imong opisina sa imong congressman kung asa ka nga area na bilong, plus mo abag pagid ang LGU kung naiigong pondo like sa City Hall, champ. Plus bitaw. my FIP. So, Oh. makatabang-tabang siya. Mga tama, may kay bawo man ta partner nga kining ang uban na to nga makaigsuonan, especially katong didto gyud sa mga katong dili syudad ba, didto sa mga probinsya, liblib Dili nga. kaayo dako ang ilang pondo sa LGU. Pero makatabang ang pondo gikan sa Congress niya. Para sad nako sa Senado, inyo pa lang nang ligunon inyong trabaho diha nga inyong i-improve ang quality sa mga tambalanan kana mo'y tutuki. Mao na nga ilang gusto partner nga ipaagi na lang kuno sa PhilHealth para diretso na mas daghan pa kuno sa bitan-aw ni mo na. Tanawa to ninyong PhilHealth sa doon sa ilang mga kabuang kaniadto bisig nakalimot mo or okay lang mo kay mura man gud nigda pangigi ilaha kay wa sila magamit para sa ilang kaugalingon. Grabe sa nanandang pangigi. Dili wala kay man nagdemand bantag Kanang kuan utok sa tama accountability. kanang isipan gani attorney na agay pag kay naana nga. Uy Basta- naman sila. Basta wa say makuha. Okay, di ko anak ko. Okay, ako inana ba? Kay remember diha biya to Di pa biya inaana ka perfect ang PhilHealth, di ba? Nga daghan ba kay tug issue giya last year gay to kanumdum gay ko ani last year. Na atoy issue ang katong PhilHealth last year, di ba? Pero matod ni Senador Loren Legarda kining may FIP ba, di naman ni kinahanglan. Unnecessary na kuno ni kung ang PhilHealth is fully functional. Oh, kana pod noon. Tinuod pod na. Kay Kay ang PhilHealth murag sa pagkakaroon sige tag-amot dagko kay tag deduction sa PhilHealth pero inig ma-hospital ka gamay ra magmakuha. gamay ra kayo kung wala kay secondary nga Wa kay- health provider Yes. or insurer. Murag wala jud kinahanglan jud ka mo kuan jud takili jud ka. Kay mo na sa partner but kini lang sila kay for the longest time tungod ani laging mga nahitabo sa tuong nasod hadlok na lagi ta nga ang kwarta mo masangit-sangit pa ba kay anha man gud dapat diha ang mga illegal partners so karon ko na gibusisi nila pero useless gihapon kay na times 2 naman hinuon ang ang pangayo 20 ra kapin ang approve 51.6 billion citing that around 1.1 million patients could lose access to the fund. So daghan gyud ay kayo partner. I want to be educated with this kay wa man ta nakakita didto kay lagi na mga pasyente nga naa didto sa mga distrito but daghan man ikaw partner sa imong mga nadunggan imong mga experience didto. Akong basis lang no sa akong nakit-an because there were some congressmen I have worked with before, Congressman Raul Delmar. I think usa na sa makaingon mo ng mga tao kanang tambal ni Dr. Delmar ba na adto ka at that time gani card get to nimo nga registered jud ka sa North District and there was one katong medical assistance ni Congressman Pablo John Garcia. So daghan kay kung moadto man gud kag hospital attorney para nako ako nakit-an nga gamit kaayo kanang mga stainless kay murag mahal day kuno kay na siya kanang mabalian ka. Oo nya sila mutabang sila mga ana ug kanang mga procedures nga wala sa government hospitals. So I could not say the specific but I heard na yung mga procedures sa mga private hospitals nga di mo makit-an sa CCMC, sa Vicente Soto. I don't know for the other Congress, for the House, for the other representatives, no? But kana sila akong nakit-an nga nakadungog gid ko from the patients themselves. So, at least kung kana na mga inana nga kasinatian partner, then well and good. Pero hopefully lang sad matarong og matarong lang nag mga kuan, matarong og implement. Kana lang sa attorney and check and balance to ensure nga ang pondo padong gyud didto and dili lang pinili ang dapatan. Kay ang mga reports man sa good ron partner, dugay kuno ni
proseso kaning mag-agi pa guarantee letters, magpaabot pa kunog dekada-dekada, ambot ang sad unsa ni katinuod. Ilahan lang sad siguro ning sulti kay basig naa sad sila gusto nga ilang kaugalingon nga proseso nga. What do you mean payment ang dugay? Oh, ang payment ni Oknol ni kuan ako no, ni Alma ang mga ospital kay kadugay ba ninyo makaproseso diha sa inyong mga kuan kay ang guarantee letters kuno dugay maproseso, nya dugay sila mabayran. Depende siguro no kay ang uban pod og kuan para atong champ diri sa ato local, di man to my FIP, local funds man to. But katong di gyud time nga discretion sad sa ospital nga di sa mi modawat kay kami nabayran. So kana siya. Ya partner unsa may imuhang panglantaw aning mga kaparian, mga pari nga mo kuan na kay karon ba bold na kaayo sa ilahang mga stand sa mga nanghitabo sa ato ang nasod. I mean, you have the likes of katong naatoy katong nakalimot ko sa pangalan but locally si Father Ubod. Father Shano. Shano Ubod. Murag na backlash siya katungod sa iyang suporta. And then asad toy mga pari sad nga didto sa kauluhan. Do you think dapat mag-apil-apil ang mga kaparian, partner? Uy. Apil gyud kay kanang unsa man sad dinyo og kuan kanang sulti unsa man yung pahaom sa tudlo sa simbahan. Pero remember, mga pari tao pud na sila. Dili tanan perfect. Wa man kay makit-an siguro perfect no sa ilahang paningkamot nga makatabang sa ilahang sana flock. Di pud ta kaingon nga kanang sakto sila tanan kay di man tanan pari tarong pud naman po ubang pari nga makaingon ka pari ka padre kana inana ba. But I think in any organization na gyud na inana. Kay karon man nagbasa ko diri si Caloocan Bishop Pablo Virgilio Cardinal David iya sa ning gisaway nga nganong magpakiluoy man ta sa mga opisyales, sa mga ato ang mga gipangbutaran nganong kinahanglan pa ta mo adto nga palihog sa ini ko tagai ko guarantee letter kay kinahanglan kong i-refer ako ang pamilya didto sa kuan mao ni nga hospital. Di sad siguro dili na dramatic na siguro kay na. Di ba murag drama ra kay taana nga kanang maluoy ka ano ba? Pero why must we beg? Baring ingon. Ano ko naman pakiluoy? Pwede makamuantong mo demand ka. Wa may mabuot nimo, may kag agay kog certification, registrado ko dire, wa ko ni butar nimo pero constituente ko nimo. Di ba? Kung inana daytay ko. Kinsa ko ni siya? Depende ra sa delivery, di ba? Ano ko, kinsa man ka? Ano ko? Butante ko. Sa imong distrito. Ano isog mo kay ka? Ano sa di ay nga? Taxpayer mo ko, pero para nako kana yung muna kanang moingon ta ato ni ba nga ang lahat ay pwedeng idaan sa mabuting usapan. You can achieve more and get more if you are very kind and nice in your dealings. Kay di makakabaw gud ang kanang uban hilas kaayo. Ikaw man maghilas-hilas sa karon di ka kabaw ang tao nga imong gihinilasan karon is the person nga mo'y magkupot sa imong kaugmaon later. Lingin man ang bula. Correct. So muna partner, well ikaw sa imuhang trabaho no kanang mga daghan mo kay kang maka-deal didto. Nay mga deal yun sa mga deal. Pero nay mga kuan partner no nga mga kining naka-experience sa sadkaana nga murag lisod-lisod, stricto ang LGU baron or ang mayor. So, unsa man kining di gyud maayo jud kay kamo. Og mag-istrikto mo na giingon nga og ikaw na kay tuyo, ikaw na kinahanglan part na sa imong trabaho. Pero kanang tan-awa sa di man siguro depende sa how you deal with them. Violation lagi kuno of human dignity kaning pakiluoy ngadto sa kuan mga kongresista. Sige di lang nato adto sa kongresista. Kanang adto na lang as ganansya adto niya kay pwede sa adto na lang sa niya pareha nang kuan mura man gud siya para nako ato niya di man siya siguro kanang pakiluoy process siya para makakuha ka ana kay in the first place di man na tuang ingon nga access unlimited funds di ba how can you ensure nga maapuran ang tanan kay bangko gani maghangyo pa mga kastelan nga unaha ko palihog kay nako transaction ako giapas ana ba. And I think wala man siguro wrong anang
magpakiluoy ka or kining mangayo jud ka didto Sige, paminaw na ang sa ang sayop da partner kung ikaw nagpakiluoy na ka nangayo ka pero wa jud ka hatagan kay wa ka di suporta ato diya. Di, kana mo'y wrong. Kana Para wrong. nako, kana mo'y di mao. Oo. Mao bitaw nang maglagot ko bisag gikan kog politika kanang iniglingkod panaktakon kay dili Oo. imuhang tao. O kana. Uso ra ba kay na? Oo, tinuod oy kana para nako kanang huway dira oy tugatugam taong kaglansar yan ana kag utok kanana ba di ba? So kanang nindot kay ka paminawon sa kampanya, nindot kay ka paminawon inig-take nimo oath of office. Kana mo'y di nako ganahan. Kanang imong i-hostage ang serbisyo nga para sa mga tao tungod lang sa politika. Kana mo'y wrong. Very wrong. Yang ano wala man kuno ang budget sa DPWH dito oy. Gahapon ba aw katong pag BICAM hearing ana si Senator Amy Marcos. Bakit wala ang DPWH budget dito? Nanangunsan. Nya dayon do giingnan siya ni Senator Gatchalian. Senador, ugma pa man ang schedule sa DPWH. Ay, na wrong. Na wrong wrong na eh. dahil ta. Very wrong. Ana, okay. Practice na to. Okay. Practice naman to. Daghan man nagsunod ani gud ilang iring-iring partner kay of course pila na sad kay ilang ipangsalot dihan then kining mo lagi na very resourceful sa dabag ni ato ang mga legislators basig mawagtang ang budget sa DPWH. By the way, congratulations sa kay dako kayo ilang for the first time pila to ka billion or abot pa tog trillion ang budget para sa education sector. So hopefully sad kana kay ang bag-o naman karon, di ba ang katong mga buildings sa una ang pagpatukod ng mga building, classroom buildings and school buildings sa una ang implementing agency jud ang DPWH. Nagikriticize mo kay 22 ra lagi ka building ang nahuman this year. Di karon gitagaan nag power ang DepEd in partnership in coordination with the LGU partner under ani nga gaa mo lang gipropose. So hopefully kana mo work na saya. Naot unta. Naot lang unta. And then dili na sa naot na dili na ang LGU na pud maoy. Naot pud unta nga ang dili na ang LGU mo nang sabkon og ang mga approved bidders sa mga LGU wala nang subcontractor, nangitag mga subcontractor nga ang nanag-iya mga LGU officials ra pod. Oh, kay LGU officials sa subcon. Oh. At least wala ni appeal sa bidding pero dito kung imong susihon kung imong subayon kung yun. imong subayon jud ang ending mura ra gyapon sila. Mura gyapon. Mura ra sad na kanang ako official ko sa barangay, nagpa-bidding ko kay LGU baya. So it will be the school and the barangay, di ba? Appeal na LGU, ikay mo patuman, ikay mo check. Na nakadaog nga bidder, di nimo igunsa, di nimo parente, pero imo inon ang bidder adto kuha og lansang sa akong hardware ha. Pwede dili. Kung inana mao ra gyapon ang istoryaha, imong gisugo pero ako sa dihakuan mahadlo ko ni Kap, kapitana. So, sa kapitana, babay, babay, ingo magaga ikaw. So, kana, di gyapon pwede. Naragyapoy opportunity, no? Wala. Para nako at the end of the day, it's between you and your God, oy. Kung kuan ba yun. Malagi ko na, access to healthcare, hinging on political favors. Kana may wrong. Kanang di ka bakunahan, kay di ka butante. Kanang di ka tagaag vitamins, kay di ka butante. Pero kana bang requirement ka, dapat ka resident ka diha sa resident ka ana nga city, resident ka ana nga distrito, I think reasonable na sa partner. Yes, because otherwise, ang mahitabo will be mahurot ang funds intended for the people of your kuan. Ang uban mo gud attorney masuko. Nga naman nga kinahanglan rehistrado, how else will we know nga taga diri ka? What if mag LGU hopping ka? Oh, correct. Di ba? Gani, potentially pwede siya may nana. Kaya kung na mga tao nga bagagnaw or mga magbinuang, tinuod ba yung kapila na ko ha? Kapitan ko, inigpadong sa amua. Ingon ako mama, inigpadong sa amua, ingon ako mama. Baskog pa man na siya ganina, pagkakita nga naka, nagtakiang naman. Grabe sa yung... ang uban, mga ipadagatan, sila kilak dito. Siyempre, mo na nag-ingon, nagpakiluoy. Wala, nagpakiluoy bang ibaligya man ang gatas kay kwartay gusto. Binuang. So, nagyod opportunity, nagyod mga tao nga, magbinuang yun. Kaya di ba kato sa una sad doon na sad toy mga katong mga senior citizens ID nga ilasang pambaligya bisag unsa na lagi nga racket PWD ID nga ilasang ilasang himuon nga kuan vehicle for. Okay, ang mo may manghagad nga ganahan ka. Ano ko sure ninyo dira oy. So
mao sad na nga kinahanglan sad nga dunay mga inana nga mga proseso, dunay mga inana nga measures ba kay aron maprotektaan pod ang pundo nya dayon ang uban sa dili makuan, dili siya ma-exploit sa uban. So hopefully masabtan ang siya. So karon ongoing gihapon ang mga deliberations sa gisa budget partner, and karon ang init na sad kay naabot na sad ta sa farm to market roads, kay mo lagi sa farm to market roads base na sa kunoy mga ipang salot diha kay bawo na bata nga ang farm to market roads partner wala kay ni siya ni figure prominently sa mga balita lately, although na mga tagsa-tagsa na mga snippets nga balita nga ghost farm to market roads, but mao na sad ni karon ang ilahang gi potential kuno nga gamito nila nga maoy insertanan og mga pondo diha. So magpabilin dugay ta. naman na yun nga na farm to market roads. Dugay na ta kad asa man ang farm to market roads nga murag Actually, ubay-ubay. Kay kanumdum ko, first ko nakadungog anang farm to market road, no? Pag-cover na kong Kapitol. Kanang, sa time pa ni Governor Pabling Garcia, nga kanang naigi pang ablihan nga daan. So, maoday na kay kanang like dalaget para masayon ang pagdiskarga o paghatod sa mga utanon kaysa sa una nga katkatunon kaayo. And I think sa time ni Gov. Gwen, appeal pud na ilang gibutang, no, to also address the problem of insurgency in Midwest and a portion of Northern Cebu. Mao to nga giablihan. Makatawa ko before kay inig na ay wa pa na asfalto attorney namin na adtuan nga nakalimot lang gyud ko basta Asturias siya. Naginan ko sa kana diha day Danaw na asa man niglapas nimo ng kapayas kuno. So, nagtunog ka sa Asturias, niglapas nimo sa kapayas Danaw nya what if maputol lang kapayas. So, to gihimo Cubao na boundary pero tayo ko na partner no nakaagi ko anang Mantalpadong sa Mantalungon indot na ilang mga kalsada dito. Why problema anang mga farm to market roads nga legitimate gyud makita gyud nato. In fairness, kanang daghan na kay karon sa una mo adto kag pinamungahan, ana ra magid ka mo agi either Transcendental or Naga, karon pwede na kag nanay daghan na kayo. Access, daghan na kayo sa mo cut through the Bukid. The bukid ba? The bukid. But it's another option kay katumantong time nga dihay bagyo na daghan nga guba nga mga daan, so at least napakailaing maagian. So kana wala may problema kung gitarong lang na ninyong implement. Pero kung gikikikan anate problema gikik niya dayon samot nag yung ghost giingon nga completed unya dayon wala pa gyud ay wala makita di bisag gamay bisag napo lang ka graba wa gyud napo gyud ka graba. So wala sa partner. Ano bang orasa? Napaday time. Kaya mo pa. Kaya napatay time partner. So unsa man atong hisgutan diri si wala gina ang uban dili lang kuno sila mo sign kani si Senator Ping Lacson. I don't know kung unsay background ani ni Senator Ping Lacson kay sa una dili mo kay ni dawat og PDAP sa una si Senator Ping Lacson. Wa ni siya ni dawat og PDAP. Yes. So pwede gyud ay no nga minana nga dili ka mo kuan. But unsa man sa wa ko na bin na motivation. Even congressmen and women, they can also say nga di ko mo dawat, ba't klaruhan na sa mga tao, ayaw na mo pangayo, kay nalupop naman lang. Tanan, gikas t-shirt, gatos ka ng, kana ba? Tulisit. Tanan, daghan kayo, tulisit. So, wala na. Balaod ra gyud yung paninglon sa inyong mga kongresista, wala na mo lang Kalisod sa ana, kung ako'y kongresista, mangayo, gay may nga pondo kay. O di, kanang kung ganahan gyud na ba, di, ipanalize ang magsulisit sa mga kongresista o sa mga konsihal kay kaning konsehal sa syudad mura ra nagkongresista attorney ang trabaho pagpanday sa balaod. Nga naman be maapil man lagi. Daghan naman kay salida gikas hatag-hatag og apod-apod ngadto sa sus makabaw pa lang ka attorney kung session. Pwedeng daghan ang envelope. Daghan kay magsulisit. Tulisit. Pwede lang sa katong tinanood nga nang hinahanglan ha. But daghan gyud digid ka makalikay ana naa gyud. So kana dili ko mo sign si Senator Ping Lacson kay doon na lagi siya traces of pork. I think he is just being consistent. Yeah, with his stance. With his stance. Kay regardless of inana. So, naara sa ninyo kung unsa sa inyong mga kuan panglantaw anang iyahang kuan, but on the other side of the coin mao lagi to nga wa kay matunol. Wa kay matunol, so you cannot expect. Ayaw mo pangayo og tabang gikan sa kuha kay tan-awa wala gihatag sad sa kuha. So
So is it better? So are you saying, partner, nga it's less evil nga bahala na lang o kining matunulan sila, mahatagan silang discretion, bisan pa og legislators lang sila, basta at least naay natabangan gihapon. I think dili tama ka measure we cannot measure the level of being evil, no? Oh. I think para nako sa pagkakaroon nga dili pa perfect ang ato ang health system. Dili pa ingon ana kalami ang ato mga ospital parehag Amerika o Canada nga igsud nimo mugawas na lang ka wa kay bayran bisag usa. I think that's necessary kay otherwise ang mga tao di maabtan og ginabang. Sa ilang panglawas mga matay na lang tadihas daplin sa ospital di kita kasuod nga naman. Wa man tay kuan. Wa man tay kabayad, wa man tay ka down. Ako'y nadumduman sa dana nato gitawag nga Ben-Hur card mao siguro sa nang murag usa sa mga kuan sa my Probably. I think same. Oo. But before, wa ka man ang MyFIP, murag na lang ito'y funds nga, like, kanang DOH, something, nga pwede nimo ikuan, i-charge. Ikahurot na, hurot na. Oh, wala na. So, mausad na. Well, pero, kuan partner, bisag unsa pa na ka maayo diha ang proseso, partner, kung ikaw gusto jud ka nga imo yung surik button, kung binuangan no nimo. one will stop you, gyud, or no one will stop kuan kaning mga unscrupulous nga mga kuan individuals. Pero pwede sad balihon, attorney, bisag unsa pa kabulok ang sistema ug bisag unsa pa nakadaghan ang pondo diha, kung ikaw ang imong tinuod nga tumong ang pagtabang sa mga tao, pwede sad yun. Pwede. Una, depende ra gyud unsaon imong timbang-timbang. Depende sa imong motivation. Kana bitaw partner. Well, recently nakakita na sa taog mga politiko diha nga nag-appeal lagi ang nag-distribute ano DSWD aid. Oh, nya unsa man sa imo ka ikasultian na partner kaning mga kanang ingon nila ang uban ang school of thought sa uban, first school of thought anak kay EPAL, kay mao ni na yung mga mag-join og mga anak, pero unsa man EPAL ba gyud sila or kining does that come with their office or kaning can't we give them a break nga sila man ang naa sa pwesto. Depende sa ilang tuyo nga to. Are they really there just for that? Or nasad sila ilaing gi-distribute nga ila na lang gipahimuslan kay natapok na, same beneficiaries? Can. Okay. But if misakay ra sila sa DSWD, I think dapat ang DSWD mo ingon ay mag-appeal kay dili allowed. Basi na sila mag-una-una og pang-invite Yes. Di ka kaingon kay nga naman. Ang basig ang DSWD mo na adto dito sa how will they know? About this sila sa schedule. Kung ang DSWD ginang activity. Ay, bitaw. Be. Lagi na. In coordination man kuno sa office. So, who was coordinating? It should have been the DSWD, being the primary agency, implementing agency. So sila, they decide who gets to be invited, who gets to stay back, or who enters after. So, diba? mauna. 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 Yawan na tayo oras. Wala na May yun. padangat ang giadaw ni Tatay Dodong, ano yung pulong kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Matag binuhat, dunay konsensya. Kung kini mo ang iyang giya sa pag-ila sa husto o sayo. Sa kiniladman sa imong konsensya, ikaw matukmod gayon sa paghimo og mayo o sa pagdikay sa lautan. Busa may danon nga pagpamati gayon kung unsay gisulti sa imong konsensya. Kay kung dili ka maminaw nini, guba ang imong kinabuhi o magpuyo ka sa kinabuhi na puno sa sala. Sa 1 Pedro 3:16 nangingon, batuni ang malinis nga konsensya. Sa matag higayon nga kita mubaliwala lang sa atong konsensya, ang atong kasing-kasing mahimong tiga. Hangtod nga mabot na gayon ang higayon nga dili ka na magpanuko sa pagbuhat og dautan. Sa 1 Timoteo 1:19 nag-ingon, ug padayon sa imong pagtuo ug malinis nga konsensya. Ang ginagmay nga sala kung magpadayon makamugna og dakong kadaot sa imong kinabuhi. Hangtod nga maglisod ka na sa pagbangon ug dili na mausab pa ang mga pangitabo. Busa may danon ang pagpangayo kanunay o giya sa Espiritu Santo. Kay siya ang magtudlo kanimo
sa husto nga dalan nga ngayon subay. Mga igsoon, mo kini ang pulong nga maghatag kanato giya sa atong kinabuhi. Pagampok kita. Lagi ito nga man, maglisod kami pagbuntog sa sala nga kanunay magsunod-sunod kanamo. Apan nasayod kami nga sa among pagduol kanimo kami dili nimo pasagdan ug imo kaming tabangan nga magpadawgon kining tanan namong gipangayo pinagi sa imong bugtong anak nga si Jesucristo. Amen. Ang samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Pulong ang kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua man nagtapos sa itong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Alberto Uy, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar, to mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond ug Sir Ferdy, salamat. Salamat sa inyong papakiguban. Ako si Malu Inocando Tabar. O si Attorney John Destacamento. See you tomorrow sa itong programang Hello Cebu. Mayong buntag, Pinoy. God bless us all.